Nakaranas ka na bang makagawa ng maling desisyon sa buhay mo? Paano ka rito natuto at umunlad ang pagkatao mo? Sa buhay natin, minsan ay nakakasakit tayo ng damdamin ng iba nang di natin namamalayan. Gaya na lang ng tampok sa kwento nating ito. Mga ka-explorer, meron na naman tayong bagong video na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Ito pala ang part 2 ng kwentong ini-upload natin noong isang araw. Kung di nyo pa napanood ang part 1, ay mag-iiwan ako ng link sa description ng video na ito. Ano pa ang iniintay natin? Tara na, simulan na natin. Sa dulo ng part 1 natin ay tumakbo si Grace palabas ng bahay. Ano na nga ba ang nangyari kay Grace pagkatapos doon? At ano naman ang ginawa ni Dan para mapasaya ang sarili at makalimutan si Grace? Sa nangyari ay napatigil at napatulala ang lahat. Nagtinginan ang mga ito dahil sa biglaan ng pangyayari. Di nila inaasahan na ganon ang magiging resulta ng plano ni Dan. Sa sobrang galit ni Dan ay nanghina ito at napaupo. Inalalayan naman siya ng mga tao na kasama niya doon sa time na iyon. Pagkatapos ng nangyari ay tahimik na nagsialisan ang mga taong inimbita ni Dan. Lumipas ang ilang mga araw at parang wala lang ang nangyaring iyon. Kinalimutan ng lahat ang mga pangyayaring iyon para na rin maprotektahan si Dan na huwag nang damdamin ito. Kadalasan nga ay sinusurpresa ng mga katulong si Dan sa tuwing umuwi ito para lang maibsan ang sakit na nararamdaman ito. Pinagluluto nila ito ng mga masasarap na pagkain at sinasabayan sa pagkain. Para na kasing pamilya ang turing ni Dan sa mga katulong nito. Naging masaya naman si Dan sa simpleng effort ng mga katulong nito. Ngunit, di nito maitanggi sa sarili na hinahanap-hanap pa rin ng puso nito si Grace. Kahit ganon ang ginawa ni Grace sa kanya, ay minahal pa rin niya ito. Palagi pa rin itong nasa puso nito at hinahanap-hanap. Tipong nagsasabi ang puso niyang hanapin niya si Grace. At kinukutuban siyang dapat niyang makausap ito dahil simula sa nangyaring iyon ay di nito narinig ang side ni Grace kung bakit niya yon ginawa sa kanya at kung bakit gusto nitong lasunin at patayin siya. Naglalaro sa isip ni Dan ang mga tanong na iyon. Ngunit sa kabisihan nito sa pag-manage ng negosyo ay di niya nabigyan ng pagkakataon ng sarili na hanapin ang dalaga. Simula kasi nang nawala si Grace ay wala na itong katulong sa pagpapalago ng negosyo. Sa kanya lahat nakaatang ang responsibilidad dito. At dito na rin niya binuhos ang kanyang oras para maibsan ang lungkot na nadarama nito. Inaalalayan si Dan ng kanyang nag-iisang kapatid na babae sa pagpapatakbo ng negosyo nila. Nagsimula ito pagkatapos na nawala ang asawa ni Dan. May ideya naman kasi sa pagnegosyo itong kapatid niya, kaya pinagkatiwala sa kanya ni Dan ang ibang branch ng business nila. Ang kapatid nitong babae ay merong negosyo din noong una, ngunit nalugi sa di malamang kadahilanan. Di naman kasi palatanong si Dan sa mga nangyayari sa buhay ng kapatid niya. Close naman siya dito, pero pagdating sa personal na buhay ay di ito nang hihimasok. Ayaw kasi ni Dan na pabayaan ang kapatid nito, lalo na at nag-iisa lang itong kapatid niya. At isa pa ay nangako siya bago mamatay ang parents nila na di niya ito pababayaan kahit anumang mangyari. Kaya ganun na lang ang suporta ni Dan dito. Dahil nalaman niyang nawalan ito ng negosyo, ay kinuha niya ito para tulungan siya sa negosyo niya. Pagkaalala ni Dan ay close pa nga sila ni Grace noon.
nang nagsasama pa sila sa isang bahay. Nakikita at naobserbahan niya kasi ito sa tuwing umuwi ito sa bahay niya. Sabay silang kumakain at parang mapapansin mong nagkakaisa ang lahat. Isang gabi habang natutulog si Dan ay napanaginipan nito si Grace na pawang merong sasabihing importante sa kanya. Ngunit sa tuwing sasabihin na ito ni Grace ay nagigising ito, minsan naman ay naglalaho ito. 5 bisis din itong naulit sa tuwing natutulog siya. Palaging ganon ang panaginip niya. Kinaumagahan ay napaisip ito. Ano kaya ang gustong iparating sa akin ng panaginip kong yun? Bakit gano'n na lang palagi ang napapanaginipan ko? Sa nangyaring iyon ay naglakas loob si Dan na hanapin si Grace. Hinanap niya ito sa dati nitong tinitirahan, ngunit wala na ito doon nakatira. Nagtanong-tanong ito sa mga tao doon sa paligid, ngunit walang ideya ang mga tao doon kung saan ito lumipat ng tirahan. Sinubukan din itong tawagan ang cellphone ni Grace, ngunit ibang tao na ang sumasagot dito. Sa pangyayaring iyon ay nagtaka si Dan. Bakit ganon-ganon na lang na nawala agad siya? Akala niya siguro di ko siya makapatawad sa nagawa niya. 3 linggo ang lumipas na walang naging magandang resulta sa paghahanap nito. Hirap na hirap siyang mahanap ang dalaga. Dahil sa pagod sa kakahanap nito ay tumigil muna ito pansamantala. Nagkataon naman na naalala nito ang kaibigan niyang magaling na investigador. Tinawagan niya ito para humingi ng tulong dito sa paghahanap kay Grace. Hindi naman ito tumanggi sa hinihinging pabor ni Dan. Malaki din kasi ang naitulong ni Dan sa pamilya nito. Kung di dahil kay Dan ay lugmok na sana ito sa utang. Tinulungan din ito ni Dan na makapagtapos ang mga anak sa kolehiyo. At kamakailan lang ay naospital ang asawa nito at si Dan ang nagbayad ng mga bayarin sa hospital. 2 buwan ang lumipas at wala pa ring balitang maibigay ang kaibigang investigador ni Dan sa kanya. Kahit gaano ito kagaling sa paglutas ng problema, ay hirap din itong mahanap ang lokasyon ni Grace. Excited na si Dan sa kinaroonan nito. Marami kasi ito mga tanong na gusto niyang magkaroon ng kasagutan. Lumipas pa ang 3 buwan na hindi talaga ito makita. Kaya minabuti nila na itigil na muna ang paghahanap dito. Nalungkot si Dan sa pangyayaring iyon. Di niya maintindihan ang sarili niya kung bakit niya hinahanap-hanap ang babae. Wala na yatang pag-asang magkikita pa kami, sabi ni Dan. Dala ng lungkot nito ay gabi-gabi na itong umiinom at umuuwing lasing. Isang gabi habang ito ay nasa inuman ay may nakita itong isang babae. Dala ng kalasingan nito ay inakala niyang ito ay si Grace. Nilapitan niya ito at niyakap. Linggid sa kaalaman ni Dan na kasama pala nito ang boyfriend niya. Nagalit ito kay Dan at pinagsusuntok niya ito hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinaumagahan, naggising na lang itong nasa hospital. Pagkagising niya ay sinalubong agad siya ng sermon ng kapatid nito. Sisirain mo ba ang buhay mo dahil lang sa babaeng yan? Mag-isip-isip ka naman, Dan. Pera lang ang habol sa iyo noon at di ka mahal noon. Baka nakakalimutan mong muntik ka ng linason ng taong yun. Hindi na sumagot si Dan, tumalikod na lang ito at umiyak. Sa araw ding iyon ay inuwi si Dan sa bahay nila. Nagkulong ito sa kwarto niya. Sa araw-araw na paghatid ng mga katulong ng pagkain sa kanya ay ramdam nila ang sakit ng nararamdaman nito. Balisa ito at umiiyak palagi. Isang araw, lumapit ang isang katulong kay Dan na umiiyak. Sir, sorry po kung ngayon ko lang sasabihin ito sa iyo. Bakit? Ano yun, Manang? Sir, ngayon lang ako naglakas loob na sabihin ito sa iyo. Natatakot po kasi ako sa kapatid mo. Pinagbantaan niya akong papalayasin dito kapag magsalita ako. Ano yun, Manang? Sabihin mo po sa akin. Sir, hindi po totoong si Grace ang naglason sa inyo. At hindi din po totoong pera lang ang habol niya sa iyo. Diba, alagang-alaga ka nga niya, sir? Bakit niya gagawin yun sa iyo?
Mahal na mahal ka nun. Kung wala ka dito sir sa bahay, ay minamaltrato siya ng kapatid mo. Sinasaktan siya at pinapahirapan. Ilang beses ko nang sinubukang magsumbong sa iyo sir, ngunit pinipigilan ako ni Grace na huwag magsumbong. Pinagbantaan niya din sir si Grace na kapag magsumbong ito sa iyo ay papalayasin niya ito dito. Tiniis ni Grace lahat ng mga pasakit na ginawa ng kapatid mo sa kanya kasi mahal ka niya. Kahit nasasaktan na ito ay kapakanan mo pa rin ang iniisip niya. Ayaw niyang pabayaan kang mag-isa. Kaya siniraan siya ng kapatid mo para lumayo siya sa iyo. Sa nalaman ni Dan ay parang nabunutan ito ng tinik sa kanyang dibdib. Lahat ng mga katanungan niya ay nasagot. Umiyak ito ng malakas sa kasalanang nagawa niya sa babaeng nagmamahal sa kanya. Sa narinig ni Dan ay biglang nagkaroon ng buhay ito. At pinangako niyang simula sa araw na iyon ay hahanapin niya si Grace at di siya titigil hanggat hindi niya ito nakikita. Tinanong nito ang katulong kung alam ba niya ang lokasyon na kinaroroonan ni Grace. Laking pasasalamat nito nang sabihin ito sa kanya ang tinitirahan niya. Si Grace pala ay umuwi doon sa kanilang probinsya. Simula nang umuwi ito sa kanila ay iyak ito ng iyak. Sinisisi ang sarili kung bakit di niya nagawa na magsalita sa harap ni Dan. Hindi niya nagawa na ipaglaban ang sarili sa mapanghamak na ugali ng kapatid ni Dan. Wala na akong magagawa. Tapos na ang lahat. Galit na sa akin si Dan at hindi na ako noon mapapatawad pa. Laking gulat nito nang may tumawag ng pangalan niya galing sa labas ng bahay nila. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Dahan-dahan nitong binuksan ang pintuan ng bahay sa takot na baka pinapaaresto na ito ni Dan. Laking gulat niya nang makita niya si Dan na nakatayo sa labas ng pintuan. Lumuhod ito sa harap ni Dan at humingi ng sorry. Hinawakan ni Dan ang pisngi nito at mga kamay at pinatayo ito. Sabay sabing, alam ko na ang lahat-lahat. Pasensya Grace sa kasalanang nagawa ko sa iyo. Sana ay mapatawad mo pa ako. Dali-dali siyang niyakap ni Grace ng mahigpit na mahigpit. Nagkabalikan ang dalawa at sinama ulit ni Dan ang nobya sa bahay niya. Sa nalaman ni Dan ay pinaalis nito ang kanyang kapatid sa pamamahay niya. Binigyan niya ito ng sariling negosyo para di na niya mapakialaman pa si Grace. Sa pagkawala ng kapatid ni Dan ay naging masaya ang lahat sa bahay na iyon. Isang gabi nang nagdidiwang ang mga ito sa pagbabalik ni Grace ay sinorpresa ito ni Dan. Sa kalagitnaan ng kainan ay tumayo ito at nagpropose ng kasal kay Grace. Napaiyak si Grace sa galak at tuwa at binigkas ang matamis na oo. Kinasal ang dalawa at nagsamang masayang masaya. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay meron kayong natutunang aral. Mga ka-explorer, minsan sa buhay natin ay nakakasakit tayo ng damdamin ng iba dahil sa padalos-dalos nating desisyon. Palagi po nating tatandaan na walang problemang hindi nasosolusyonan kapag pinag-uusapan. Maraming salamat po.